Eto po, sasabihin ko na po ang lahat-lahat about sa mga tungkol sa vlog ko, about that issue. Okay, guys? Eto, para po malinawan ang lahat. Ayan, guys. First of all, guys, yung president po talaga namin is sobrang busy po talaga yon. So, syempre, naghahanap din po yung teacher namin sa president namin. So, syempre, busy po talaga as in. Kaya, nag-usap naman po kami ni Vice. Yung Vice po na yon is, hindi naman po totally, hindi naman po talaga siya totally officer. Ayan, guys. Parang kausap ko lang po siya for co-parents, ganyan. And then yet na kailangan na po talagang mag-suggest na kung sino yung magiging president habang wala pang certificate for officer. Ayan po. And then, ayun nga po, ginawa ko nga po siyang vice na akala ko po talaga makakatulong pero na high blood ako, guys. Na high blood talaga ako. Ayan. Day 1, alam ko naman, guys, may kutob naman ako na traitor siya. Ang akin lang naman kasi is, gusto ko lang talaga is, tahimik lang, okay lang, masaya lang. So kasi, yung habang tumatagal kami, syempre tumutokan na ako sa loob, kasama ko lagi si Vice. Ang nangyayari po kasi is, hindi siya komportable kung nasaan kaming nakatoka. So kung nasa exit ako, minsan kung saan siya pupunta, kung hindi malaman kung ano, ganyan. Kasi nga, pag sinabi ng teacher kung saan totoka, doon lang kami, hindi na kung saan dapat pupunta. Diba? Kasi nga, naka-assign doon kami sa exit. So, ayan. And then, napapansin ko nga na kapag nga nandun kami sa exit, yung ibang co-parents, andun din. So, ako ang laging napagsasabihan sa gate na bawal talaga ang co-parents sa loob. Paano? Kapag kami pumasok na hold-upper or mandudukot ng bata, hindi nila mapapansin yun dahil anytime pwedeng sumalisi at sumabay sa ibang co-parents na pumapasok sa loob. Ayan, guys. Yan yung talagang kung bakit mahigpit ang school, 'di ba? Kaya nga doon medyo na-stress ako, 'di ba? Pagka sinabi ko kay Vice, dito lang tayo. Nung mga kalagitnaan kasi naghanap na ako ng taguan para hindi sana kami mahanap ng ibang co-parents kasi nagtatambay nga sila sa loob para hindi rin kami mapagalitan. Kaso ang likot, hindi mapakali yung si Vice na kung saan na siya pupunta hanggang sa makita na sila ng ibang co-parents, tapos tatambay na sa loob, tapos ending, pagkapunta ko na doon sa gate, nakikita na sila sa may CCTV. Okay, for day 1 din yun na si Vice na rin po ang unang-unang nagsabi sa akin, ang nagkwento na ayaw niya talaga kay AR, kay M, kay K, yan. Yung basta yung grupo na yon. Yan. Ayaw niya yon. Siya mismo nagkompronta sa akin no, nag-uusap kami sa exit and then ako naman nakikinig lang naman talaga sa kanya. Alam mo pa, sabi ko sa kanya is, bakit di mo na lang sila komprontahin kung may issue ka? Kasi hindi ko rin naman alam kung ano yung sure ball na issue mo sa kanila, di ba? Kasi ikaw lang naman yan, hindi ako. Ginanong ko siya. So, pagka tuwing sinasabi kong kukomprontahin niya yung grupo na yon, nagbabago siya ng usap, nagbabago siya ng kwento, ganyan. Oh, so, ayun na nga. Alam ko na naman yan, pero sa una talaga hindi muna ako umiiwas. Kino-confirme ko lahat kung sino talaga ang mga traidor na tao. Diba? Parang ako kasi, lesson learned, para nag-aaral lang din ako niyan, diba? So, parang ayan yung mga technique na sa day 1, okay ka, mabait, diba? Pero sa totoo, plastic, ganon. E di, hanggang sa umabot na
Nagulat ako. Doon din ako nagulat kasi yung kalagitnaan na sumasama siya doon. Okay. Sumasama na siya kila R, kila AR, kay M, kay K. O, di ba? Sumasama na siya doon. So, ako, isip-isip ko, oh, di ba may sinabi siya sa akin na ayaw niya yung grupo na yun dahil ma-issue. Ano nangyari? Oh, 'di ba guys? Doon ako nalinawagan. So syempre sa side ko na 'yon, yun na yung naramdaman ko. So hinayaan ko na lang siya kasi alam naman niya, ako kasi nagpapayo lang naman ako. Eh syempre sinabihan niya ako na gano'n na ugali ng grupo na 'yon. Oh, eh di syempre ang payo ko is wag mo na lang papansinin, hayaan mo na lang sila. Oh, eh di parang ang tandem niya tuloy. Ako tuloy na napasama kasi binaliktad pala niya yung kwento dyan sa grupong yan. Ayan, di ba? Para klaro po tayo, guys. Di ba? Tapos yan, may issue siya dun kay V. Yung isa kay V. Kay Nanay V. And dahil lang dun sa anak, dahil nga nag-away. So, ayan nga, may sinabi sa akin si Vice, siyempre gusto ko rin naman malaman yung totoo, ba't di niya komprontahin si Nanay V, di ba? Bakit niya sa akin sinasabi? So, siyempre, ako naman, prank ang tao. Both sides sa grupo niya, tsaka kay Vice, sinasabi ko yung totoo. So, siyempre, sinabi ko rin kay Nanay V na ganito nga, ganyan yung sinabi ni Vice. So, syempre, gusto ko rin naman talaga malaman, in the end of recognition ba yun o Christmas party, o tutusin, ayaw ko talaga sumama dun. Dahil nga, ako, ay umiiwas ako sa issues. 'Di ba? May nararamdaman akong alam kong magko-kompronta si Nanay V kay Vice, 'di ba? Gusto totoo, dapat magkomprontahan sila. Pero ang ending ng Christmas party talaga is, sabi sa akin ni Vice, ano pinagsasabi mo, mate? Napakala mo palang kaibigan, traidor. Ginanon akong traidor. Alam niyo guys, hindi ako sa pagiging traidor. Both sides sa grupo, nagsasabi ako sa kanila, bakit hindi kayo magkomprontahan sa isa't isa? Bakit nyo nga naman sa akin sinasabi lahat na wala naman akong alam sa mga issues nila? Diba? Nagpapayo lang naman ako. O sige, sabi nito, ganyan. Ganito pala ugali niyan. Ganito pala yung ugali nun. Di ang sasabihin ko, di magpasensyahan kayo. Ba't di mo na lang komprontahin? Bakit? O diba, tigapayo pa nga akong bilang kaibigan, pero poking ina. Yung payo na yan, binaliktad nyo ako. O, diba? Ayun. Di yan. Sabi pa sa akin ni Vice na ang dami ko daw kaaway. Dahil nga doon sa isa pang grupo. Hello! Lahat na lang ba kaaway ko? Di sana lahat ng mundo, tinakwil na ako. Oh my God! My God. Alam mo, kung taga-Morong siya, hindi ganyan yung taga-Morong. Alam mo, until now, may mga kababata ako taga-Morong, may mga communication kami. Until now, ang puso at inubuturan ko kung saan ako pinanganak. Alam ko ang budhi ng taga-Morong. Hindi ganyan na traidor. Kung sa Morong may traidor pero hindi ganyan. Yung imbentolador ng kwento, hindi ganyan ang taga-Morong. Kaya napapansin ko kay Vice, parang may something mentality health siya na anxiety. Nandadamay siya na lang ng tao. Yan, di ba? So, buong akala niya, yung school na yan, di porket yung asawa daw niya kuno is diyan daw nag-aral, diyan pag-aaralin yung anak niya. So, lagi naman siya sinasabi niya sa akin, ililipat daw niya anak. Bakit di niya ilipat since day one? Kwento na niya nga sa akin, pero di niya pa ginawa. Di ba? So, parang yung kwento niya is baliktaran. Di ba? Kung tutusin talaga, ayan, katulad nung day 2, yung day 2 na yan is,